yun na nga, no? Ito na, going back. Ito na yung ating agenda for today's video. Parang naging Nova, oh. Oh. Tetano yan, eh. No, yung tropa ko, dito na naman, no? Masamang tao. Ito yung nabili kong, tin sheet worth 35 pesos. Tapos, 10 pisong welding rod. 45 pesos ang gastos natin for today's video. Para gawin to. Ayan, yung welding rod natin, 5 peraso. So, gagrinderin muna natin yan, no? Lahat ng nakikita nyong ganyan. Ayun na, ayaw na mag-focus. Ang init, eh. Yan. Dapat maano yan, matanggal. Gagrinderin natin yan. Saka singit-singitan, kasulok-sulukan. Yan, no? Kasi pag tinapala natin ang bakal gagad yan, mabubulok din. Kang, now you see me, now you not. Shit to, guys. Ito may ano pa eh, may bulok pa eh. So pretty much ito yan, buo. Kakat natin hanggang dito. Oh my goodness. Alright, so days gone past. Dami ko na naging customer. Na-stuck pa rin tong kotse ko. Dahil sobrang busy. Ngayon, may na-discover na naman akong bulok, no? Eto, naputol yung oh my god, ayan, naputol yung support ko sa radiator. So weldingan natin yan dyan. Pero before natin weldingan yan, tatanggalin mo yung positive post dito. Ay, negative post sa battery para di nyo ma-short, kasi isa-short nyo yung electrode ng welding machine sa body ng kotse. So para walang masirang electronic components, lalo na EFI to, tanggalin nyo yung negative post doon. So yun, nasaan na ba yan? Ito yung natanggal eh. Ito yung natanggal. So gagrinderin muna natin to para may kapitan na bare metal. Tatanggalin natin yung mga hinang na yan para solid ulit yung malagay natin. So yun. Ayan, so nakaset up na tayo. Pangit lang kasi dahil yung welding rod ko nag-moist dun sa plastic. So kailangan mo natin lagyan ng scratches yung mismong welding rod. So meron na akong mock-up na bakal dyan. Ginround ko na rin. So titignan natin kung maganda yung consistency nung timpla natin bago tayo bumira sa mismong bakal natin sa kotse. So yan, yung upuan ko, nilagyan ko ng rubber matting para syempre takot din naman tayo makuryente. And also dun sa patungan ng welding machine para di din mag-short, pinatong natin sa kahoy. So yan, test fire tayo.
So, ayan yung mga test passes natin sa welding. Medyo may konting timpla pa dun sa amperyahe. Kasi medyo hindi pa siya inconsistent eh. Pero so far, medyo okay na ako dyan sa ganyan. Ito, pinuputol-putol ko kasi tinitignan ko kung gaano ka-consistent yung spark. So, ayan. Medyo may doon na tayo sa ballpark. I'm not professionally welder, pero I think that's okay. Yan o. Pwede na natin mag-patch up ng ganyan. So, matitibay na weld, mga ano yan. Matitibay na welds yan. Yan yung tinatawag na walang ampaw, walang masyadong bukol. See that? Makintab. Kasi ang mga ampaw is, wala bang sample dito? Wala eh. So, basta pag makintab na ganyan guys, medyo, ano yan, matindi yan. Konti yung carbon build-up. So, matigas yung ganyan. Huwag yung ganyan yung nabubutas. So, masyadong, mainit yan. So, kailangan nyo bawasan yung amperyahe nyo. Depende rin pa sa welding machine nyo. So, ayun. Ito, happens to say na maganda. Kahit maliit lang siya, lakas. Parang TIG. So, ayun, pinondohan ko na to ng konti. Ayan, anak ko, ayaw na mag-focus. Pinondohan ko na siya para pag tapat dun, spark na lang ng spark yan. Alright, hindi na matutunaw. Let's go! Alright, so medyo makulimlim na naman. So, ito na yung kinalabasan. Yan. So, stick welding lang yan. Mas maganda sana yan kung MIG ba yun? Or TIG. TIG weld yung gamit natin. Kaso, wala eh. Wala tayong ganoon. So, ayan. Finu-full weld ko naman. So, solid na yan kahit napakapakan. Kahit napakapakan, okay na yan. She ain't going anywhere. Kaso, may problema pa tayo dyan. Kasi imamount pa natin yung ganun niya. Dito. And nadiretso ko na to. Uh-oh. So, mamaya, yun ang natin. And yun ang dilemma natin dyan mamaya. Tapos kailangan ko pa ng mga onting kasi kapos
Grabe, tsaka ito. So, kinat ko na ng buo yan. Kinat ko na. Hindi ko na napakita sa video kasi baka umulan na naman kasi ulit. Kaya ginagawa ko na yung lahat ng kaya kong gawin. Eh, wala naman nag-video kaya so, yun. Yan eh, as of now, yan yung mga welding. Hindi ko pa nag-grinder eh. Pangit ng mga bira ko. Diyos ko. Given na maliit lang na inverter yung gamit ko. Sobrang liit nga actually. Sobrang liit lang nitong Kawasaki yung brand eh, no? Tingnan mo, grabe oh. Sobrang liit lang niya. Isang dangkal ko lang siya oh. Pero grabe, gets the job done. Kudos dito. Kala ko nga nung una hindi niya kaya eh. Di pa ako naniniwala doon sa kaklase ko na kayang gumawa ng bahay nito eh. Kasi yung garahe nila, ito lang daw yung gumawa. Mga bakal-bakal lang kasi yun. So, shout out to Joniel Almazan. Sa kanya to. Sa kanya yung welding machine na yan. Ayos, ayos. Tapos na welding ko na rin to. Ayan, hindi maganda eh. Hindi maganda magkakabira eh. Kasi takot ako baka pumutok yung radiator eh. So ayan, solid na rin to. Solid na, natanggal kasi dahil sumayad eh. Sira siya eh. Ayan, yan yung mga tirada natin. Ayan, yan lang kinakalawang na tayo sa pag-welding eh. Ano ba yan? So ayun, ipinturahan na lang yan, tapos game na ulit. Pero baka hindi ko muna pinturahan yan. Ima-mock up ko muna yung paan na yun. Teka, lagay nga natin. So ayan, yan yun. So pretty much hindi na nga natin makakabit yan. Kasi nga, ganyan na siya. So, gagawa na lang natin ng panibaga. Pa-fabricatean din natin dahil di na rin to halos po pwede. Yan o. Yan o. So, di na rin pa pwede dahil bulok na rin siya. Kakalat lang. Bubulukin lang niya ulit yung bagong yero. If ever. Pero, ayun. As of today, yun muna yung update. So tiring. Hindi na ako sanay mag-welding. Grabe na. Parang kinakapos ako ng hininga. Baka kasi enclosed. Kaya ano. Pero yan, I'm happy na ganyan na siya. Tigas na yan. Actually, sobrang tigas na nga yan eh. So yan guys, no, nakabila tayo ng sa junk shop. So yan, uwi na tayo. So yun, no, our old reliable motorcycle gets the job done. So nabili ko itong bakal worth 150. Dapat nga 100 lang. So yun, nahingan pa kasi ako ng pangyosi ni kuya dahil hinanap niya pa to. Ayun. Not bad for 150 pesos, no? Oh, yun na, nalagdag na. Ay, dumumi yung seat ko. Yan, bigat to. Yan ang papalit sa flooring. Sa flooring ni Stacy. Yan o, dyan o. Ito rin yan eh, pares na bakal niya yan eh. Billboard ata yan eh. So yun. So yun, nakabili na tayo. Cutting disc. Tsaka welding rod ulit. For 45 pesos. Budget meal latero. So yan no. Sakto yung lapad niya. Kaya gustong gusto ko to eh. Tapos ang bigat. Oh my god. So yan, ganun yung papalitan natin oh. Nakaangat na nga siya eh. Kaya pala parang nakabukol.
Kakatingin na natin yan. Shit, laki pala. Oh my goodness. Alright, so moment of truth, boys. Look at this, guys. Grabe. Boss, sabi nyo patsi lang. Ba't buong flooring yan? Damn! So ayun, naputol din natin after so many years. So aanihin natin siya. Babalik natin sa dati. Kaya tayo may kahoy na upuan. Yan. Pupukpukin. Kung mga kaya ibalik ng kamay, ng slice, pwede na natin balik yan. Ayan, so uhulma natin. Remember, lagyan siya ng allowance palagi. Ito, uhulmahin natin. Ayan.
nilagyan natin ng allowance kasi pag wineldingan natin yan, nagbo-warp yung metal eh. Nagka-crumple. Kaya kailangan may allocated kang stress, ang tawag doon? Allocated na room for error. Parang skateboard, guys. Okay, so na-mock up ko na. Ayan siya. Ang bagong tin sheet natin. Yung suabe, bossing. Ayos. Okay, lunch break muna. Ayan muna, tapos hihinangan na yan. Diyos ko Lord, di tayo matapos-tapos. It's our second day na, no? Flooring pa rin. Diyos ko. Hi guys, update lang. So, ayan ha. Pinul-weld ko na. Hindi ko na napakita ng on the spot eh. Ayan, pinul-weld ko na. Pangit pa siya as of now kasi gagrinderin pa yan. I'm just using stick weld, not a TIG weld. So, or acetylene. Iba nga acetylene eh. Ganyan lang kayo mga tirada sa acetylene minsan eh. Ayan, sobrang siksik niyan. Malakas lang sa welding rod pero structural rigidity yan. So, wag yung tipidin. Yan. Lakas ito. Kawasaki, number 1. Galing. Ito, ginrinder ko na rin. Para malalatero na rin natin yan. Naging latero talaga tayo for today's video, no? So, yan. So, yun. I hope this will be the lilinisin ko na lang yan. Tapos, pa-primeran na natin. Nililinis na yan. At yan. Ito. Yan. Kasi, as you can see, kinakalawang na siya ulit, no? Yari talaga tayo dyan. Kasi, hindi ko kagad na primeran. Look at that, oh. Sheesh! Ayun, pa-primeran ko na yan para rust-proof na siya. Pero bago yun, nilinisin ko muna yan. Okay, so yan. Naghalo na tayo. Sorry, di ko na napakita. 1:1 lang naman ang ratio niyang catalyst tsaka ito. Yan, yung mismong epoxy primer. So, yan. Ito, prep na to. Dapat kaya na siya katining. Yun. Gano'n, no? Yun. Buo-buo kasi yan eh. Pag buo-buo siya. So, ang parang nagpapalabnaw sa kanya is yung catalyst. So, let's go!